Tinalakay ni Al Francis Chua ang posibleng pagbabago ng rules sa PBA para umano makasabay ang gilas sa mga laro sa FIBA. Inamin naman ni Brownlee na kailangan tapatan ng gilas ang estilo ng laro ng Australia at New Zealand sa paparating na third window. At ang Barangay Ginebra, TNT at SMB lumulutang sa posibleng puntahan ni Cedric Bearfield mula sa Blackwater. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakasubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa pahayag ni PBA Commissioner Willie Marcial, tahasan itong inamin na babaguhin nila ang ilang patakaran sa PBA para sa Gilas, Pilipinas. Sa panayam naman ng media, ibinahagi ni Al Francis Chua ang rason bakit sila dumating sa desisyong ilapit ang rules mula sa FIBA patungo sa PBA. Narito ang kanyang paliwanag. Tutukan natin si Al Francis Chua sa report ni Jerry Ramos sa Spain. Yung adjustment kasi talagang malayo. Tuwing maglalaro tayo internationally, iba yung fouls dito sa PBA, iba yung fouls doon sa FIBA. Nag-a-adjust tayo sa gitna ng game na. Minsan sobrang physical sila. Minsan naman mahipan mo lang foul. Kaya kailangan nating mag-adapt. Isip namin, makatulong man lang tayo sa players na naglalaro sa Gilas. Okay, so para sa akin mga ka-playoffs, good news to para sa Philippine Basketball. Matagal na sinasabi ng maraming fans na sana mas mailapit ng Philippine Basketball Association ang officiating at interpretation ng fouls para sa FIBA or sa FIBA, di ba? Ilang taon na rin nating naririnig ang reklamo na iba yung tawagan sa PBA at iba naman pagdating sa international games. Kaya nahihirapan yung mga player kapag nagsusuot na ng Gilas jersey. May point din si Al Francis Chua, mahirap nga naman nasanay ka sa isang klase ng tawagan sa PBA tapos pagdating sa FIBA, kailangan mo ulit mag-adjust. Minsan ang foul na tinatawag sa local league, hinahayaan lang sa international game. At may pagkakataon naman, kabaligtaran yung nangyayari. So dahil dito, nasasayang ang ilang possession at nagkakaroon ng foul trouble ang mga players habang nangangapa pa sila sa officiating. Kung maipatutupad yan mga ka-playoffs, malaking tulong sa Gilas Pilipinas yan. Mas magiging natural yung transition ng mga player mula sa PBA papuntang FIBA competition, di ba? Hindi na sila mag-aaksaya ng oras sa pag-adjust sa tawagan at mas makakapokus sila sa execution, sa depensa at syempre dun sa game plan. Sa madaling salita mga ka-playoffs, hindi nito agad gagawing panalo ang Gilas laban sa mga matitigas na bansa katulad ng New Zealand at Australia. Pero mababawasan ito yung isa sa matagal ng problema ng national team. At kung talagang seryoso ang PBA na tulungan ng Gilas, isa to sa mga pagbabagong matagal nang hinihintay ng maraming basketball fans dito sa Pilipinas. Samantala, aminado naman si Justin Brownlee na mahirap ang magiging lagay ng pambansang koponan laban sa Tall Blacks at Boomers. Kaya naman para sa kanya, kailangan nilang pantayan ang estilo ng laro ng dalawang koponan. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Justin sa report ng Inquirer. Kailangan naming tapatan ng pagiging pisikal nila at intindihin kung paano maglaro sa ganong klaseng laban. Kailangan namin maging agresibo. Ano man ang gawin nila sa pagdepensa sa amin, kailangan naming manatiling agresibo. So siguro unang-una mga playoffs, may point si Justin Brownlee na sabihin niyang kailangan tapatan ng Gilas yung physicality ng New Zealand at Australia. Kung mapapanood mo yung mga laban ng dalawang koponan na yan, hindi sila umaatras sa banggaan, di ba? Mahilig silang maglaro ng sobrang pisikal, lalo na sa rebounding, sa screens at depensa sa loob. Kapag nagpatalo ang Gilas sa aspeto na yan, mahihirapan silang manatiling dikit sa laban. Pangalawa, mahalaga rin yung sinabi niya na intindihin kung paano maglaro sa ganoong laban. Sa madaling salita, hindi sapat na makipagbanggaan lang sila dyan. Kailangan din maging kalmado kapag may contact. Huwag magreklamo sa bawat tawag o hindi pagtawag ng referee at ituloy lang yung laro. Ito mismo yung adjustment na matagal nang pinag-uusapan nila Coach Tim Cone at Al Francis Chua tungkol sa pagkakaiba ng FIBA at PBA officiating. Pangatlo, gusto ko yung sinabi niyang aggressive. Hindi pwedeng puro depensa lang ang mindset ng Gilas Kapag kalaban mong New Zealand at Australia, hindi ka pwedeng matakot umatake dyan. Kailangan pa rin sumugod sa basket, makipaggagawa ng rebound at kumuha ng open shots. Kapag naging sobrang maingat ang Gilas, baka sila mismo ang ma-pressure. At sa tingin ko, ito talaga yung mensaheng gustong ipaabot ni Brownlee sa buong kupunan Huwag magpasilaw sa pangalan ng kalaban. Oo, mas mataas ang ranking ng Australia at New Zealand. Mas malakas sila, mas malaki at mas pisikal. Pero kung may pagkakataong makasuntok ng sorpresa yung Gilas, mangyayari yun kung sasabayan nila ang intensity ng kalaban mula unang minuto pa lang hanggang sa huling buzzer, di ba? Sa madaling salita mga ka-playoffs, ang sinasabi ni Brownlee is napakasimple. Kung sasaktan tayo sa pisikalan, sagutin din natin ang mas matinding tapang at agresibong laro.
Sa huli, pinasabog naman ni Homer Sison ang isyong sangkot si Bearfield sa trade, isa sa mga matitikas na player ng Blackwater. Ayon sa kanyang ulat, anumang oras, posibleng mangyari ang nasabing trade. Base umano yan sa source, narito ang pahayag ng nasabing source. Tutukan natin si Anonymous sa report ni Homer Sison sa Spain. Maaaring matrade si Cedric Bearfield anumang oras sa pagtatapos ng season kapag nag-expire na ang kanyang kontrata. So ito na mga playoffs, hindi naman nakakagulat kung talagang matrade si Cedric Bearfield sa mga susunod na buwan, di ba? Kapag ang isang player ay nag-a-average ng 21 points, 3.6 rebounds at 3.8 assists kada laro, natural lang na maraming kupunan yung magkaka-interest talaga dyan. Hindi na rin lihim na gusto niyang mapunta sa mas competitive na situation. At ayon sa ulat, 3 kupunan agad ang lumulutang bilang posibleng destination. Barangay Ginebra, San Miguel, at yung TNT Tropang 5G. Kung Ginebra ang pag-uusapan natin mga playoffs, madaling makita kung bakit maraming naniniwala na bagay siya dyan. Maraming Phil-Ams ang gustong maglaro para kay Coach Tim Cone. At kitang-kita naman sa sistema ng Ginebra na kailangan nila ng isa pang elite scorer sa backcourt. Isipin mo na lang yung combination ni Bearfield, Abarientos at Thompson kasama si Justin. Nakakatakot yun kahit sa papel pa lang, di ba? Kung TNT naman, pwede rin. Kitang-kita sa finals laban sa Ginebra na medyo manipis na yung guard rotation nila. Hindi na bumabata si Jason Castro, may injury concerns at hindi rin laging available ang pinakamahusay na bersyon ng ibang guards nila. Kapag naidagdag si Bearfield sa TNT, para silang nakahanap ng kapalit sa offensive firepower na nawala nung umalis si Mikey Williams. Pero kung ako yung tatanungin dito mga playoffs, ang pinakamalaking tanong dito is kung ano ang gagawin ng Blackwater bossing. Hindi biro ang isang player na kayang magbigay ng 21 points kada laro, di ba? Kung iti-trade nila si Bearfield, sigurado hihingi sila ng mas malaking kapalit dyan. Kaya habang maraming fans ang excited kung saan siya mapupunta, nasa Blackwater pa rin ang alas. At hanggat hindi natatapos ang usapan, posibleng humaba pa ang isa sa pinakamaiinit na trade stories dito sa PBA sa kasalukuyan. So guys, maraming salamat.